Hello mga ka-riders. For today's video, ang pag-uusapan po natin dito kung paano natin maiiwasan ang overshoot sa daan. Pero bago yan, huwag mo nang kalimutan i-share, hit like, and subscribe to my channel. From humble beginnings we rise, the dreams that reach for the skies. Sure hell's journey, a beacon of light, turning hardships into stars so bright. Dreams of tomorrow, we hold them tight, guided by. There you go mga paps, mga kapwa ko rider. No? So ang videong ito ay isang teorya, no, na galing sa sariling karanasan at idea base sa mga obserbasyon sa pagmumotor. Kadalasan, mangyari ang isang di inaasahang disgrasya, kagaya ng pag-overshoot sa makurbadang daan. Opo, tama ang narinig ninyo. Overshoot sa makurbadang daan. Dalawang tao kasi ang kadalasang ma-overshoot dyan. Isang kamote rider o isang baguhang rider na kakasimula pa lamang sa pagiging kamote. Ang focus natin ngayon, paano nga ba iwasan ang overshoot? Ang pag-uusapan natin ngayon kung paano maiwasan ang overshoot, lalo na kung ang dala mong motor ay manual. Tsaka na lang natin pag-usapan ang mga automatic. Pag sinabing manual, yun yung may mga declutch o yung mga semi-manual na kailangang i-change gear, kagaya ng XRM, Smash, Wave, at iba pa. Meron ding yung mga clutching, for example, sa mga lower CC like RS150, yung ginagamit ko RS150, Raider 150, Sniper 150, no? So, meron ding mga iba't ibang mga big bike, no, mga Ninja, sila ay mga manual. Ito yung pag-uusapan muna natin ngayon. Rider kasi na dalawang klase. Yung una, may isang rider na brake dependent. Yung isa naman ay isang clutch dependent na ginagamit o ina-apply nila every time na kumukurbada, no? Bumibanking. Okay? Dalawang uri ng rider. Una, brake dependent. Pangalawa ay ang clutch dependent. Ano nga ba ang brake rider dependent? Sino nga ba yung mga brake rider dependent? Ang brake rider dependent, sila yung mga rider na panay apak sa brake o piga ng handbrake every time na may kurbada o pangmadali ang pagbagal ng takbo. Dito mag-umpisa ang pag-slide ng gulong na posibleng magresulta sa pag-drift o pagkatrapo. Hindi ko sinasabi na mali gamitin ang brake. Ang brake ay sadyang alalay lang sa puwersa ng makina, na kung saan dito may tinatawag na uncontrollable power, na kung saan hindi talaga pwede pigilan ng brake ang speed ng motor mo. Ang makapigil lang nito ay ang ex mong iniwan ka. Ang makapigil lang nito ay sadyang makina niya lang mismo. At mamaya ko sasabihin kung paano. Ang pangalawa ay ang clutch player na rider. Ang clutch player na rider, ito ay tinatawag kung saan akala nila na ang solusyon para maging smooth ang pagbenking-benking ay ang pagpiga ng bulbs, ng clutch. Mali ka dyan, kabayan. Dahil ang pagpiga ng clutch sa makurbadang daan ay nakakabawas lamang ng konsumpsyon sa gas ng motor mo at minsan nakakabawas ng buhay. fucking kidding me?
Bakit ko nasabi yan? Dahil ang pagpiga ng suso ay mali. Dahil ang pagpiga ng clutch sa makurbada ay magiging rason sa pag-smooth ng takbo at magre-resulta sa pagka-out of control ng isang rider na kung saan magiging rason sa disgrasya. Opo, mali gamitin ang clutch, lalo na kung pakurbada ang daan. Depende na lang sa inyo yan, kasi sabi ko, base lamang ito sa isang teorya o sa aking karanasan at obserbasyon sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ano nga ba ang punto ko dito? Or ano nga ba ang pinakapunto dito? Ang punto dito, bakit hindi maganda maging brake dependent at clutch dependent sa makurbadang daan? Dahil itong mga components na to, itong clutch, itong brake, sa mga motor natin o sasakyan, ay mga pangpatigil o pangpakalma lamang ng takbo natin. At sila ay ginagamit kung ikaw ay hihinto. Ang sekreto dyan, para hindi ka ma-overshoot sa makurbadang daan, ay ang paglalaro ng gear mo. Paano nga ba ito laruin? Ang paglalaro sa gear ay pareho lang sa paglaro ng girlfriend mo upang maging masaya. Ay, mali. Bakit nasali ang girlfriend? Kaya nga mag-isa kang nag-rise dahil wala kang jowa. Ang paglalaro ng gear, kung gusto mo talaga na panay mabilis ka sa kurbada at kuhang-kuha ang kurbada mo kahit magmukha ka ng kamote sa mga kumukuha ng picture, ito ang tips. Una, make sure ang motor mo ay may magandang gulong. Pangalawa, kung gusto mo bumengkeng-bengkeng na parang wala ka ng kinabukasan, babaan mo ang iyong gear. Pangatlo, dapat hindi masyadong matigas ang gulong mo. Pang-apat, huwag kang mag 5th speed or 6th speed sa kurbada or sa pakurbadang daan kahit pababa pa yan o paakyat. Kung gusto mo maging masarap ang banking mo dahil wala kang jowa o ayaw mo na sa mundo, bababa ka ng gear, umpisahan mo sa 4th gear, pero kung palagay mo kailangan mo pa rin mag-brake, baba ka sa 3rd gear hanggang kaya na ng balanse mo o kaya sa 2nd gear kung saan kampante ka kahit hindi ka naka-brake at naka-revolusyon ka pa rin sa mga motor mo. Subukan mo yan, di ba? Napakaangas ng dating ng takbo mo, boy! Pero, kung dehado ka sa banking-banking, mas mabuting dahan-dahan na lang sa pagtakbo. Lalo na kung hindi mo kabisado or hindi mo masyadong kabisado ang daan. Hayaan mo na lang yung matulin at mabangis mag-banking-banking sa kalsada. Walang mga jowa yung mga yon. Wala nang nag-aalaga, kaya mabilis nagpatakbo. Mga ka-riders, kung meron kang ibang technique, i-comment mo sa baba. Free kang magdagdag kaalaman base sa teorya na pinamahagi ko sa inyo. At dito na lang muna ang video ko. Salamat sa panunood at mag-ingat sa daan. Lalo na tong ganito, ang hirap daanan. From humble beginnings we rise,
dreams that reach for the skies. Sure Hell's Journey, a beacon of light, turning hardships into stars so bright. Dreams of tomorrow, we hold them tight, guided by hope.